tagapagligtas natin, tuwiring mamalandas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya natin ipagandang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin, tuwiring mamalandas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man ang una-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Mula ang galing ay magiging, sa niya ay masaya natin ipagandang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin, tuwiring mamalandas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya natin ipagandang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin, tuwiring mamalandas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa pagsisimula po ng ating simbang gabi, tayong lahat ay inaanyayahang magalak dahil darating na tiyak ang ating Panginoon. Sa diwa pong yan, ating aalalahanin ang ating mga kapatid na may sakit. Ipagdadasal at hihilingin sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Ina na sila ay gumaling sa kanilang karamdaman. Lalo na yung mga taong merong mental health issue. Hindi lamang ang sakit ay pangkatawan. Merong mga tao na nakakasalamuho tayo na nakangiti, na ang saya ng kanilang physical appearance. Pero sa loob, sila ay sumisigaw, humihingi ng tulong. Sila ay ating ipagdasal at alalahanin sa misang ito bilang pagmamalasakit sa kanilang katatayuan at hilingin sa Diyos na sila rin ay magkamit ng kagalingan. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala ng kasawiang dapat pang katakutan. Ang araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan, ay masaya, papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan, ay masaya, Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tinanong si San Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag. At itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang nandito totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kay sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ano ang dapat naming gawin? Isang tanong na napakahalaga na ating pagnilayan bilang naghahanda sa pagsalubong natin sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang muling pagbabalik. Ano ang dapat nating gawin? Maraming bagay na pwede nating gawin sa buhay. Halimbawa ay kapag kayo ay kapos sa pinansyal na pangangailangan or pera or material resources, ano ang dapat ninyong gawin? Kapag kayo ay galit o masama ang loob, ano ang dapat ninyong gawin? Kapag kayo ay labis ang pera, ano ang inyong dapat gawin? Paano kayo tutugon sa mga taong humihingi sa inyo ng tulong sapagkat sila'y nangangailangan ng tulong? Ano ang dapat ninyong gawin sa mga ganitong sitwasyon? Some shrewd people resort to panggugulang when they need financial support. Ang iba, nanggagansyo ng iba, sinasamantala ang kahinaan ng ibang tao para mas tutustusan ang kanilang pangangailangang material. Ang iba naman, ginigipit yung kanilang kaaway kapag sila'y nagagalit para makaganti or to get even. Ang iba naman na blessed with material resources,
ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili at ayaw magbahagi o mag-extend ng help para doon sa mga nangangailangan. As we prepare for the coming of our Lord, this third week of Advent, na kung tawagin ay Gaudete Sunday, Saint Luke and the rest of the readings narrate things that we should not do in the light of our waiting. At ano po ang mga yun? Ang unang sinabi sa ikalawang pagbasa ay, huwag tayong nag-aalala sa lahat ng bagay. Pumunta kayo sa mall ngayon. Ang haba ng pila sa pamimili ng maraming bagay. Ang iba dalas-dalasan, no? Ang iba naguunahan sa pila, naguunahan sa parking para makapamili ng iririgalo at ipamimigay nila ngayong Pasko. Alalang-alala at baka magkulang o maubusan ng gusto nilang pamilhin, no? Para maipamigay ngayong Pasko. Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag nating alalahanin ang mga bagay na makamundo. Mas marami pa tayong dapat pagtuunan ng pansin sapagkat dapat nating tandaan na ang Pasko ay hindi tungkol sa mga material na bagay. Ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Ikalawa, huwag daw tayong maging madamot. For sure, marami sa atin ang may kakayahang tumulong bunga ng blessing natin materially. Pero ipinapaalala sa atin na sana huwag tayong sarilinin lamang ang mga ito at huwag lang isipin natin ay tayo. Meron pa tayong mga kapatid na nangangailangan, kaya sana tayo ay matutong magbahagi. Ikatlo, huwag daw nating sasamantalahin ang kahinaan ng ibang tao. Do not take advantage of other people only because they are in need. May mga taong ganyan. Kapag nakita yung kahinaan ng ibang tao, alam na walang matatakbuhan kundi sila sinasamantala. Nagipit dahil nagkasakit ang magulang o nagkasakit ang anak, walang pera para matustusan ang buhay, nanghiram sa inyo ng pera o nanghiram ng pera, pinatubuan pa, ginawang 5-6 ang kanyang pagpapahiram. Pagsasamantala po yun sa pangangailangan ng iba. Ang iba naman, namimigay, hindi nga madamot, pero ang ipinamimigay ay ninakaw sa kaba ng bayan. Pinapipirma sa hindi naman totoong pangalan. Dahil kinupit sa kaban ng bayan ang ipinamimigay. Ang iba naman, nagre-resort sa pagsisinungaling para lang makapanggancho o makapang-isa sa ibang tao. Sa kabila ng mga paalaalang ito, merong iminumungkahi din ang ating mga pagbasa kung ano ang dapat nating gawin. Yung first 4 na aking binanggit, yun po daw ang mga hindi natin dapat gawin bilang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kung tayo ay pinapaalalahanan na hindi dapat mag-aalala sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa pagsalubong natin, sa pagsilang ng ating Panginoon, sinasabi din sa atin na ano?
magtiwala, at magdasal sa Panginoon ng may pasasalamat. Ang Diyos na nakakaalam ng ating pangangailangan ang siyang tutugon sa tamang panahon na itinakda ng Diyos para mapunan iyan. Kaya huwag nating gugulin ang ating buong maghapon sa pag-aalala ng mga bagay na kung tutuusin ay hindi naman mahalaga. Pag yan ay gusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari dahil alam niya na ito ay sa ikabubuti natin. Pero pagka hindi niya gusto, iwanan na natin sa Diyos ang bagay na yan. Ipaubaya natin sa Diyos ang bagay na wala sa atin. Huwag daw magdamot at huwag daw maging madamot. Sa likod nito, inaanyayahan tayo na gawin ang ating paghahanda sa pamamagitan ng pagiging charitable. Baka naman meron kayong labis ngayong darating na Pasko na hindi naman kung tutuusin kailangan na ninyo. O baka naman kahit nangangailangan kayo, hindi naman talaga kayo kulang na kulang. Sana ay kalingain natin ang mga nangangailangan. Marami sa Pilipino ang mahirap. Marami sa Pilipino ang kapos sa pagkain, kapos sa kaalaman, kapos sa panahon. Bigyan natin sila ng pagkakataon at ibahagi natin hindi lamang ang ating panahon, kundi yung kung anong meron tayo o kaya nating ibigay para sa kanila. Sinasabi din sa atin na huwag nating samantalahin ang kahinaan ng ibang tao, lalo na yung mga nangangailangan. At sa likod din ito ay inaanyayahan tayo na maging compassionate and merciful sa ibang tao. May mga taong kaya lumalapit sa atin ay dahil sa sila ay gipit na gipit. At huwag sana natin itong samantalahin upang pabigatin pa ang kanilang sitwasyon. Sana may habag tayo o mahabag tayo at makita ang kanilang sitwasyon bilang sitwasyon din natin noon, nung tayo'y walang-wala pa. At maging okasyon nito para tayo'y maging mas mabuting Kristiyano. At ikaapat, huwag daw tayong magsisinungaling. Sa likod nito, sana sa ating pakikipagkapwa at pakikipagrelasyon sa Diyos at sa ating sarili, lagi tayong maging totoo. Huwag tayong magsinungaling, alang-alang o para lang makamtan natin yung bagay na alam naman nating bunga ng katiwalian o kamalian. Lagi tayong maging honest sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili bilang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ngayong Pasko. Tatandaan po natin that Christmas is not about us. It's not about what we have. It's about Jesus who saves us. When we are filled with gratitude, charity, and love sa ating mga puso, tayo ay tunay na naghahanda ngayong Pasko. Ang tunay na susi ng kagalakan ng ating puso ay hindi kung ano ang meron tayo, kundi kung ano ang nasa puso at nasa isip natin ayon sa pamantayan ng Diyos. Nawa, sa araw na ito, simulan natin ang paghahanda sa pamamagitan ng pagbabago ng ating puso. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon at magdasal ng may pasasalamat. Lagi nating isipin
at magbahagi o lagi nating isipin ang mga kapwa nating nangangailangan at magbahagi ng kung anong meron tayo sa abot ng ating kakayanan. Maging compassionate o mahabagin tayo sa mga taong nangangailangan at maging totoo at honest tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa ating Panginoon. Sa gayon, pagsalubong natin sa ating Panginoon, may galak sa ating mga puso dahil sinunod natin ang kanyang payo at sinunod natin ang kanyang sagot sa tanong na ano ang dapat nating gawin sa pagsalubong natin sa Panginoon. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina at buong pag-asa at kagalakan tayong magpahayag ng ating panalangin sa Diyos, ang mapagmahal nating Ama. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas ang maging pangunahin sa ginagawang paghahanda ng mga mananampalataya at manatili nawa silang manapat sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang ang kagalakan sa Panginoong darating ang maging lakas at tanglaw ng mga hinirang na mamuno rito at tanglawan nawa ng liwanag ang sanlibutang naghahanap ng tunay na kahulugan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga dukha, nalulumbay, may karamdaman at dumaranas ng mabibigat na pasanin sa buhay, upang ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang pumuno sa kanilang puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan na bumubuo sa ating parokya at sambayanan, upang ang matuwid na pamumuhay na inihayag ni San Juan Bautista ay pakinggan nawa natin at makita ito sa loob ng ating mga tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang maging ganap ang aming paghahanda. Sa muling pagdating ng mananakop, hinihiling namin to sa pagitan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas at Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayananihang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod. Matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanalabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapan mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kasalanan
Kung di kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritu'y walang laman. Salita ng Diyos laging sundan. Piling laging kabutihan. Iwasan ang lahat ng kasamaan. Sa pagdating ng may kapal, magpuri, magpasalamat at magbunyi. Ang Panginoon'y maghahari. Siya'y darating at sa ating mamamalagi. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para din sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa.
Salamat po sa inyong handog. Hihintay kami sa iyong pagbalik. Kami yararap, kami nananalig. Hanapin ang sala ng dusa at sakit, Jesus hanggang kailan kami magtitiis. Halina, Jesus, naman ako. Ang iyong bayan, alayain mo lubos. Inasam namin ang iyong pagdating, paghahari mo ay inintay. Susangad namin liwanag mong tunay, siya naming naglag sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, namanan ako. Ang iyong bayan, dalaygay mong lubos. Magsitayo po na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin
mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang buo kong kalooban dahil sa kadakilaan